Alright guys, good afternoon everyone. Okay, magandang buhay sa ating lahat. Okay. So for today's video guys, gagawa lang po ako ng video tutorial about po sa paglalagay ng fund po sa ating mga wallet papuntang Tag Market, kung paano tayo mag-deposit para makapag-trade po tayo at magkaroon ng passive income. Okay. Ayan. So kung GCash po ang gagamitin nyo guys ay mayroon pong dalawang option na pwede nyong gawin po dito. Yun po yung required po dito na nire-require ko po sa inyo, no? Pero ang lagi kong ginagamit po dito is BIP20 BNB Smart Chain. Okay, so ngayon halimbawa GCash po yung ginamit nyo guys. Ang unang step na gagawin nyo, first step na gagawin nyo ay pagka na-open nyo po yung GCash nyo ay dito po kayo, mag-click lang po kayo dito sa view all. Okay, papuntang GCrypto. Okay, yan, tapos hanapin nyo po dito sa baba yung GCrypto. Yan, i-click nyo lang po yung GCrypto. Ayan guys, so ayan, just a little bit more. Okay, ayan guys, ngayon kapag ka nag-open na yung GCrypto nyo, magta-top up lang po kayo, ano? I-click nyo lang po itong top up. Okay, click nyo po yung top up. Yan, then maglalagay po kayo ng amount kung magkano po yung gusto nyo pong ilagay sa Tag Market. Okay, yan. Kapag nakapaglagay na po kayo dito ng amount, okay, halimbawa 160 kasi yan na lang yung laman ng aking wallet. So pagka nailagay nyo na po dyan, halimbawa 1,000 o 1,500 o 15,000, ganun, pwede nyo na pong i-continue pag nailagay nyo na po yung amount. Okay, pag clinic nyo po itong continue, magsa-success po yung transaction nyo po dito, and then lalabas po dito sa baba back to dashboard. Okay, and then i-click nyo lang po yung back to dashboard. Okay, so mapupunta po ulit po kayo dito. So makikita nyo dito sa peso balance, papasok po dito yung tinap up nyo, kung magkano po yung amount na itatap up nyo po dyan. Okay, and then ang gagawin nyo ulit, pumunta po kayo dito sa see all o kaya dito sa baba katabi ng home sa market. Same lang po yan, kahit na sino po dyan ang i-click mo, see all man o market, pwede rin, ano? So halimbawa market ang clinic natin. So dito sa search, i-type nyo lang po dito BNB. Okay, ayan. Ngayon ito po yung BIP20 ang gagamitin natin, kasi ang BIP20 kasi ay maliit lang po yung gas fee, 0.015 lang po yan. Okay, pagka gumamit naman tayo sa ibang option ay pwede namang USDT TRC20. Kaso lang kapag magsisend po tayo sa Tag Market, yung TRC20 lalo na paggabi ay medyo mabagal pumasok. Minsan ay hindi pa pumapasok kundi hindi ka mag-support. So dapat pagka mag-transaction po kayo sa TRC20 ay kailangan ay araw, umaga o tanghali, ganon. Okay, ayan. So ngayon ang lagi kong ginagamit guys is BIP20. Yan po yung magandang na nire-require ko po sa inyo. Ngayon pag na-type nyo na po yung BNB, makikita nyo dito sa baba. Okay, lumabas po yung BNB, i-click nyo lang po siya. Okay, so makikita nyo po dito guys sa taas, pagka pumasok na po yung dashboard ng BNB dito, makikita nyo po dyan. Okay, and then ang gagawin nyo po ay makikita nyo po dito sa baba sa may PDAX. Okay, may lalabas po dito na buy. Okay, i-click nyo lang po yung buy. Yan, dahil hindi ko kasi tinuloy kaya walang pumasok dito sa GCrypto ko sa pag-top up, kaya walang lumabas dito na buy. Okay, ngayon kapag nakapag-top up po kayo ay itatype nyo po yung BNB, then
pasok po kayo dito, pag click nyo po yung BNB, ay may lalabas po dito sa baba na buy. I-click nyo lang po yung buy. Okay, then lagay nyo po yung amount kung magkano po yung amount na tinap up nyo. Okay, and then pag nailagay nyo po yung amount, i-continue nyo lang po yun hanggang mag-success. Pag nag-success, i-back nyo lang po siya. Okay, and then dito guys ay pumunta po dito sa taas, dito sa portfolio value. Yung pong peso balance na tinap up nyo, malilipat po dito sa taas, dito sa portfolio value. Okay, pag nandyan na po yung pong tinap up nyo, then i-click nyo po ulit ito pong market o kaya see all. Okay, yan, parehas din yan. And then itatype nyo po ulit yung BNB. Yan, itatype nyo po ulit yung BNB. Yan, ganyan. Then lumabas ulit itong BNB. Pag click nyo po yung BNB, then lalabas po dito ito pong window na to, and then makikita nyo na po dito sa peso balance yung pong tinap up nyo. Okay, yan, pag nandyan na po, nakabay na po kayo ng BNB, and then ang gagawin nyo po guys ay i-click nyo po itong send. Ngayon, click nyo po yung send. Yan, then dito yung amount ay siyempre pag nakapag-top up po kayo, nandito po yung yung withdrawable asset BNB, nandyan po yung peso nyo, yung tinap up nyo. And then i-click nyo lang po itong max dito sa BNB enter amount, click nyo yung max. Okay, and then pag na-click nyo po yung max, mapupunta na po dito sa BNB enter amount yung pera nyo. Okay, kung magkano yung tinap up nyo. Then dito sa enter address of recipient, dito nyo po ipipaste yung wallet address. Okay, so dapat guys ay ang gagawin nyo po dito ay itatransfer nyo muna doon sa crypto wallet nyo. Halimbawa, mayroon po kayong Trust Wallet, Token Packet, halimbawa Token Packet. Ayan, kailangan ilipat nyo po muna dito. Okay, dahil hindi po pwedeng i-direct kaagad doon sa tag market kasi USDT po yun nandun. So dapat kailangan gagamit po kayo ng crypto wallet, Token Packet, Trust Wallet, Bitget, pwedeng MetaMask, pwedeng SEPAL, pwedeng IM token, pwedeng Bybit. Ayan, marami pong crypto wallet na pwede nyong gamitin guys. Ngayon, kung halimbawa Trust Wallet yung po mayroon po sa inyo, so i-open nyo lang po yung Trust Wallet nyo, and then kailangan yung network guys ay magkaparehas. BNB Smart Chain, ganito po yon. Then click nyo lang po ito pong yellow, BNB Smart Chain, ito pong nasa taas, click nyo lang po yan. Then i-click nyo po yung receive. Okay, and then copy nyo lang po itong wallet address. So same process lang po sa pag-copy ng wallet address, kahit sa Token Packet, kahit sa MetaMask, kahit sa SEPAL, ganito din po yun. I-click nyo po itong BNB pag Token Packet, then click nyo po yung receive, then copy nyo lang po yung wallet address, then confirm pag Token Packet ang ginamit nyo. Okay, ganyan lang. Tapos balik na po kayo sa Gcrypto. Okay, dito. Then, ipipaste nyo na po yung wallet address po dito sa enter recipient BNB address. Yan. Okay, ipaste nyo lang po dito. Yan. Pag na-paste nyo na po yan, okay, and then nailagay nyo na rin po yung amount. Ayan, and then itaas nyo lang po siya guys, and then dito po sa baba sa I understand and accept that this transaction is irreversible. Okay, i-click nyo lang po itong square na maliit, i-check nyo lang po yan, and then dito po sa send BNB sa baba, magka-highlight po yan. Yan, nakikita nyo naman hindi siya nag-highlight dahil walang nailagay na amount. Okay, yan, and then i-click nyo lang po yung send BNB, then uulitin nyo po yan. Bali 2 beses po na isi-send nyo po yan, and then lalabas po yung dito sa taas, yung pong kukuhanin nyo po yung code doon sa email na ginamit nyo po dito sa GCash, doon sa Gmail nyo, yung code. Then, insert nyo po yung code, and then isa-submit nyo lang po siya. And then, pag nasubmit nyo na, mag-success na po yan.
And then, mapupunta na po dito sa inyong wallet sa token packet man yan yung ginamit nyo. Okay? Pag token packet yung ginamit nyo o kaya trust wallet man yung ginamit nyo. Halimbawa, trust wallet yung ginamit nyo. And then, mapupunta na po dito. Okay? Yan. Pag nandito na po guys, ang inyong pera na i-deposit doon sa tag market, okay, ang gagawin nyo po ay dahil BNB Smart yun yung ginamit natin, ay i-click nyo lang po ito, iso-swap nyo po muna. Okay, i-click nyo po yung swap, and then click nyo po yung swap, ita-transfer nyo muna po dito sa USDT sa baba. Yung pong i-deposit nyo. Okay, pagka nailagay nyo na po dito kung magkano po yung amount na gusto nyo, pagka nai-ready nyo na po dito sa USDT, kailangan mag-iwan din po kayo ng pan-transaction fee dito sa taas sa BNB. Okay, para makapag-transaction po kayo. And then ang gagawin nyo na po, pag nandito na yung pera nyo sa USDT, pumunta na po kayo sa tag market. Okay, yan, dito na po kayo sa tag market. Then ang gagawin nyo po dito, i-click nyo lang po itong deposit. Yan. Okay, so yan, meron po kayong pagpipilian po dito kung magkano po yung amount na inilagay nyo. Halimbawa 100 po yung inilagay nyo, 500 o 1,000. Pero kung wala po dyan, halimbawa 200 yung inilagay nyo o 250, i-click nyo lang po itong other. Yan, then ilagay nyo po yung amount po dito, 250. Yan, okay. And then, pag nailagay nyo na po yung amount, i-click nyo lang po itong next sa baba. Yan. Then, kapag na-click nyo na po yung next, i-click nyo po itong crypto. Dalawa po kasi yung option po dito na gusto nyo pong na pwede mong gamitin, pwedeng bank o kaya crypto. So, dahil crypto yung ginamit natin, kaya crypto ang i-click natin. Ayan. Ngayon, pag na-click nyo na po yung crypto, isa-submit nyo lang po siya. Okay? Click nyo po yung submit. Okay? Click nyo po yung submit. And then dito guys, makikita nyo na po dito yung 250 dito sa pangatlo sa Tether. Yung po nilagay nyo na 250. Then i-click nyo lang po ito. Okay, Tether. Yan. Then ang gagamitin natin dahil BSC, BIP20 yung pong ginamit natin. Okay, sa USDT, i-click din natin itong BSC, BIP20 sa baba ng Tether kasi tatlo po yan na option. Ethereum ERC20, Tron, TRC20, and BSC BIP20. So, BSC BIP20 ang pipiliin po natin. So, i-click nyo lang po yan. And then, dito guys, makikita nyo po yung wallet address dito. Ika-copy nyo lang po siya. Okay, kailangan, nakikita nyo po dito sa baba, meron po siyang countdown timer. Expired in 14 minutes. Okay, yan. Kailangan maabutan nyo po dyan yung pong countdown timer niya bago nyo po siya i-transaction. Pag halimbawa hindi nyo po naabutan yan, halimbawa yung mga hindi po masyadong marunong at kung ano-ano yung klinik-click, pabalik-balik, ganon, ay maubos yung countdown timer niya, mag-expire siya. So magpapalit po itong wallet address. So kapag na-send nyo at hindi nyo naabutan at nawala po, natapos po itong expire na minutes niya, ay kapag na-send nyo na, kailangan nyo na pong mag-support kasi hindi papasok kagad po yan. Okay, so kailangan pag mag-transaction po kayo, ay kailangan maabutan nyo po ito. Okay, ngayon, ika-copy nyo po itong wallet address dito po sa BSC BIP20 payment address. Click nyo lang po itong naka-highlight na blue na nagpatong na dalawang square. Yan. Pag na-copy nyo na po, pumunta na po kayo sa Trust Wallet nyo o kaya token packet. Okay, yan. So, pag nandito na po kayo, ayan, halimbawa nandito yung pera nyo sa USDT na i-swap nyo na, i-click nyo lang po yung USDT, then i-click nyo po itong send. Yan, then i-paste nyo po dito yung wallet address ng tag market, paste nyo po dyan, then yung amount, lalagay nyo na po yung amount 250. Yan, okay. So, not enough balance. Ayan, nakita nyo naman, walang laman. Yan, ito po ay ang purpose lang po naman po ito ay for video tutorial lang po naman po ito. Okay, so and then kapag ilagay nyo na po yung amount, next nyo na po siya. Pag na-next nyo na, magsisend na po yan, tuloy-tuloy na po. Next, continue, then masend nyo na po siya. Okay, so papasok na po dito.
Huwag nyo pong ibabak po ito, stay nyo lang po ito. Then, pag pumasok na po dito, makikita nyo po dito, magsasuccess na po siya. Then, pag nag-success na po siya, i-back nyo lang po siya, o kaya i-X nyo po siya. Then, papasok na po dito sa balance nyo. Okay? Pag nandito na po sa balance nyo, yung dineposit nyo, ang gagawin nyo po guys, ay i-click nyo po itong 3 lines po dito sa inuturo ng arrow. 3 lines po dyan. Okay, and then papasok po kayo dito sa CopyX. Okay, and then dito sa browse, okay, makikita nyo po dito yung Sonic. Okay, click nyo lang po itong details. Then i-click nyo po itong connect. Yan, connect. Okay, then itaas nyo lang po siya. Ilagay nyo na po dito yung amount sa investment, 250. Okay, ngayon, itaas nyo po siya. Halimbawa, kayo po ay gusto nyo pong magdoble yung pera nyo, yung capital nyo, ay pwede kayong bumili ng Corbit para i-pair po dito sa capital nyo na 250. Ayan, bibili lang po kayo sa mga member ng C1, okay, o Crowd 1 para yung pong halimbawa yung 250 nyo magiging 500 po yan, mag times 2. Plus, yung pagka nag times 2 na magiging 500, mag times 12 pa yan, mag sa amplify. So, yung pong 250 mo, magiging 6,000 plus yung balance mo po dito sa tag market. Yan po ang kagandahan po dito. Pero kung wala naman po kayong Corbit na gagamitin, kung ayaw nyo pong bumili, okay, na ipipair po dito sa 250. 250 is ang amount lang po yan na babayaran nyo kung bumili po kayo ng Corbit is $25 lang po. Ayan, ngayon, kung meron po kayong Corbit, i-click nyo lang po itong arrow dito sa community token. Okay, then dito po, itatype nyo lang po dito hashtag C1. Yan. Then, i-verify nyo lang po siya. Pag na-verify nyo, mag-check po yan. And then, yung pong Corbit token, meron po yung code. Ipipaste nyo lang po dito. Okay? Yan. Pag na-paste nyo na po, verify nyo din po yan. Then, gagawin nyo po, pag nailagay nyo na po yan, then click nyo lang po itong dalawang square na to. Yan. Dito po sa I have read and agree to follow CopyX agreement. Okay? Dalawa po yan. Then, magha-highlight na po itong copy now. So, i-click nyo lang po itong copy now and then, yan. Okay na po yan. Pag nag-success na po yan. Copy now created. Yan po yung lalabas. Okay? So, ganun lang po mag-deposit po dito. Kung wala naman po kayo Corbit, hindi nyo na po gagalawin po itong community token. Pag nailagay nyo na po yung amount na 250, i-click nyo na lang po itong dalawang square na yan. I have read and agree to the follower CopyX agreement. Okay? Then, mag-highlight na po itong copy now. I-click nyo na po yung copy now. Then, CopyX created. Yan ang lalabas po dyan. Success. So, ayun. Okay na po yan, guys. Nag-success na. Then, ang gagawin nyo lang po, titignan nyo na lang po dito sa follower hub. Dito sa tabi ng browse, i-click nyo lang po itong dalawang head na yan. Follower hub po yan. And then, i-click nyo po itong strategies. Okay? Dito sa baba ng deposit. Pag na-click nyo na yan, dito nyo na po makikita yung invested nyo. So, kung gumamit po kayo ng Corbit, ayan, mag-double po yun. Okay? Yung pong inilagay nyo. Magta-times 2 plus mag-times 12. Amplify. So, ayan. So, nakikita nyo dito, guys. Halimbawa, ito pong nakikita nyo itong pangalawa ko, 200. Nag-times 2 yan, naging 400. Kaya nag-times 12 pa. Kaya dito sa balance ko is naging 4,806.79. So, yan po yung withdrawin ko. Okay, so dito naman sa pangatlo, kita nyo po dito, 249, nag-times 2 po yan. So, nag-times 12 pa yan, kaya nagiging 5,984.44. Yan po yung balance ko. So, uulanin ka dito ng income dito, guys. Ayan, walang tigil po yung pag-income mo dito. Ayan, so ganun po siya kaganda. Okay, so yan. Tapos na po yan, guys, ang ating video tutorial. Sana maintindihan nyo at masundan nyo po ito. Kahit na wala akong minilagay, in-instruct ko lang po kung
na teaching naman po kayo, okay, ay masusundan nyo naman po siguro, ano. So yan lang guys, maraming salamat and God bless us all.